Ang halimaw ay umungal ng napakalakas kaya lumuhad siya at tinakpan ang kanyang tainga, na ikinabahala ni Stitch, at sinabi niya sa kanya na ang mga halimaw na ito ay mga harpies. Gusto rin ni Brian at ng kanyang mga kasamahan. Tulungan sila, dahil hindi nila nais na magkaroon sila ng lahat ng kasiyahan ng mag-isa. Itinaas ng bida ang kanyang braso at inutusan silang kunin ang lahat at tumayo dahil magiging makabuluhan ang pag-atakeng ito. Lumingon si Brian at hinimok silang magtago, dahil tila may mahusay na plano, habang ang kalaban ay ngumisi habang gusto niyang makita kung ano ang maaaring gawin ng mga halimaw na iyon kapag sila ay ganap na naka-charge. Gamit ang kanyang skill surge, nakuryente niya lahat. Ang mga halimaw na iyon, na ikinamangha ng lahat, natawa si Brian kung bakit gusto niya siya sa kanyang koponan. Inatasan niya ang coast units na suriin. Ang nakapalibot na lugar ay para sa mga natitirang halimaw. At ang natitira ay dapat na 10 sa mga nasugatan. Ang kalaban ay gumagamit ng napakalaking halaga ng huminga ng malalim si Mana, na ikinabahala ni Brian habang inaakala niyang sumosobra na siya. Tumanggi siya, dahil magaling siya, medyo nahihilo lang. Tinakpan nila ang mga mata ni Ileana dahil parang na-stress siya sa lahat ng ingay na iyon simula nang matapos sila sa halimaw. Kaya sa susunod, dapat silang magmadali at bumalik sa muling pagtatayo ng mga tulay na ito. Pagkalipas ng 2 araw, buo nilang ginawa ang tulay dahil hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga halimaw. Mas mabilis nilang natapos ito, salamat kay Stick. Inamin ng mga protagonista na mas mabilis silang kumilos. At sinabi niya na kung maaari nilang panatilihin. Ito ay maaaring maging isang medyo disenteng lugar para sa mga tao upang manirahan. Inabot nito sa kanya ang tinapay at sinabing dahil naalis nila ang halimaw, maaari silang magpatuloy sa pagtatrabaho doon ng mahabang panahon. Kadalasan kailangan nilang tumakas sa tuwing may lilito na halimaw, kaya minsan ay nakakagawa sila ng kahit ano sa buong araw. Natitiyak ng bida na magiging maayos sila sa loob ng 1 o 2 araw ngunit iniisip kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos dahil babalik ang mga halimaw sa kalaunan at hindi na nila magagamit ang tulay. Ipinaliwanag ni Brian na tumatagal ng humigit kumulang 10 taon bago maabot ng mga tao ang kapanahunan at magsimulang manghuli muli, na sapat na oras para sa kanila. Ngunit hindi si Humengo ang problema. Dahil nakita nila ang napakaraming iba't ibang uri ng may mga halimaw doon sa huling 2 araw, at nagulat sila na mayroon sila. Nagawa kong tumagal ng ganito katagal. Ngunit mayroon na silang itinayo na kanlungan, kaya 1 oras at pasensya lang sa puntong ito, at kung maglalagay pa sila ng ilang buwan ng pagsusumikap, gagawin nila. Magkaroon ng disenteng ruta ng kalakalan at hideout. Upang mangolekta ng mga toll mula sa mga dumadaan. Sinugod siya ng kanyang lalaki dahil may problema sila, at nagtaka siya kung ano. Ang problema ay maaaring makabuluhan. Tumama siya at umalis sa kanyang post, ngunit hindi siya nagbibiro dahil sa mga taong iyon. Sumunod sa kanila ay bumalik. Nagulat siya rito, at inutusan niya silang kunin ang kanilang mga kagamitan at sandata at maging handa. Iniisip ni Ileana kung dapat ba iyon maging kahanga-hanga, ngunit ang problema ay iyon. Ang kanyang artifact ay napakalakas na ang bawat putok ay maihahambing sa isang kanyan. Ang amo nito ay walang limitasyon dahil ang lahat sa paligid nito ay maaaring gawing bala depende sa paggamit nito. Maaari pa itong magpaputok ng putok habang kumikilos. At narinig niya ang chismis na siya pa nga. Nagsagawa siya ng pagkubkob laban sa isang buong kastilyo ng mag-isa. Ipinagpalagay ni Memento na sinasabi niyang mahirap itong gawin, at nagtaka si Steck kung paano niya nalaman ang napakaraming detalye. Ito ay dahil gumawa lang sila ng mga bagay na magpapatingkad sa kanila, tulad ng isang dragon coat of arms, isang dragon name, at kahit isang dragon weaponization. Pero karamihan sa alam niya ay
Base sa sabi-sabi, kung siya ang tatanungin, isa lang ang dahilan kung bakit hindi pa umaatake si Garrett doon. Ito ay dahil hindi nila alam kung nasaan sila, kaya siya ay tumaya. Ayaw niyang dumausdas muli ang mga ito sa kanyang mga daliri. Pinag-isipan ng kalaban na, kasama ang lalaking ito na si Garrett sa paligid nila, hindi nila magagawang muling itayo ang mga tulay kung may nangyari. Baka masira pa ang mga tulay. Kaya tinanong niya kung may balak ba siya sa pag-recruit sa kanya para tulungan sila at harapin ang mga taong ito. Inamin niya ito dahil siya ang pinakamalakas na tao na mayroon sila sa kasalukuyan, kaya iyon. Wala silang magagawa kung wala siya. Ipaglalaban pa rin niya ito, ngunit tinanong kung kaya niya. List kunwari nagtatanong. Minsan ang mga bida ay bumantong hininga at binibigkas na kung maalis nila si Garrett, ang iba ay dapat na madaling talunin. Nagtanong siya kung maaari ba siyang pumuslit at pumatay sa kanya, dahil magaling siya sa lahat ng palihim na bagay gamit ang kanyang artifact. Na-offend siya nang marinig ang sinabi tungkol sa kanya at sinabing hindi sila magkakaroon ng meeting na ito kung ganoon lang kadali. Sumang-ayon si Memento, dahil naisip din niya na hindi ito posible dahil ang kanyang artifact ay gumagamit ng isang kakayahan na tinatawag na phase shift. Ito ay labag sa batas. Natural na mundo upang payagan ang mga buhay na tao na makapasok. Ang astral domain, kaya may mga kahihinatnan. Habang lumilipas ang oras, mas lalong sumasakit ang kanyang mararamdaman sa tuwing siya ay bumabiyahe pabalik-balik. Hindi maintindihan ng bida ang ibig niyang sabihin. At gusto niyang magpaliwanag siya sa simpleng salita. Kaya sabi ni Memento na habang tumatagal ang tunog ng isang buhay na tao sa mundo ng mga espiritu, mas malaki ang epekto nito sa kanilang katawan. Nagtaka ang bida kung bakit hindi na lang nila ito sinabi sa umpisa. Nagtaka si Ilayana, kung gayon, kung anong uri ng mga pagpipilian ang mayroon sila para sa pag-atake sa kanya. Matapat na sinabi ni Brian na wala pa sila, bagamat marami silang nakastock na mga arrow para sa pag-atake ng mga halimaw. Kung hindi nila siya papatayin sa isang putok, ibibigay na lang nila ang kanilang lokasyon. Tinanong siya ng bida para sa kanyang opinyon. Maaari niyang matamaan siya mula sa malayo kung may tiwala siya. Ang distansya ay hindi lamang ang problema na kakaharapin niya, dahil mayroon ding iba. Maraming balakid doon sa kakahuyan. Higit pa rito, kung mabaigaw iyon, magtatapos siya. Kung lalaban siya gamit ang kanyang kanyan gamit ang kanyang pana, siya ay magiging dahado. Tinanong niya si Shale kung magagawa niya ito, dahil maaari niyang patulugin silang lahat tulad ng ginawa niya sa kanila noon. Sinabi ni Brian na ang mga taong ito ay mga mersenaryo, na kompleto sa gamit sa magic resistance gear, kaya ipinalagay ni Stitch na simple ang sagot. Nagulat siya rito, at inisip niya kung ano ang ibig sabihin nito at kung may plano ba siya. Napatingin siya sa daliri niya. Mayroon daw silang disenteng sandata at may magandang kalasag din kaya ang kailangan lang nila ay matibay na birdcage. Natarante si Brian, iniisip kung ano ang sinasabi niya at kung ano ang kailangan ng plano niya sa birdcage, at napangiti siya, iniisip na kung saan may kalooban, may paraan. Samantala, sa kanilang base, sila ay galit na galit dahil sa tuwing akala nila ay mayroon sila. Na-corner sila, ang mga maliliit na daga ay nagawang makatakas. Tumawa si Gerard at tiniyak sa kanila na huwag mag-alala, dahil nahuli nila sila. Buntot sa pagkakataong ito, at natitiyak namin na mapapatay nila ang mga bandidong iyon sa oras na ito. Bukas, maaari na silang magpatuloy sa lahat ng iba pang mga misyon na ipinagpaliban nila hanggang noon. Inutusan niya silang uminom. Nag-enjoy sila, na ikinabahala ng ibang mga sundalo. Nagbayad sila ng mabigat na pera sa mga mersenaryong ito at iniisip kung magtatrabaho sila, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Bilang karagdagan, tiyak na mayroon silang isang kahangahangang track record,
kaya gusto niya ang mga mensahe na naipost sa buong orasan. Ayaw nilang matuklasan ng kalaban ang kanilang lokasyon, kaya't nagbilin sila sa kanilang kapwa. Upang mag-ingat kapag kumikidlat, at ang sundalo ay nagpatibay. Tiningnan niya ang kanyang artifact, iniisip na baka gutom na rin ito, kaya't sinira niya ito. Ito ay down bilang oras na. Ang kanyang artifact na makakain. Nagulat ang sundalo nang kumain ang artifact na iyon ng isang buong tipak ng lupa. At katulad ng may-ari nito. Nagtaka si Garrett kung saan nagpunta si Janie, gaya ng ginawa niya. Siya ay palaging isang mabuting kasosyo sa pag-inom upang makasama. Habang sila ay umiinom, biglang may humampas sa kanyang artifact ng palaso, at napagtanto niyang ito ay isang ambush. Laking gulat ng kanyang mga sundalo nang makita siyang inaatake, kaya tinanong nila kung ayos lang siya. Galit na galit niyang sinaway ang mga ito na parang pana lang at sinabi sa kanila na huwag na silang mag-aksaya ng oras at alamin kung saan ito nanggaling. Nagulat siya nang makita niya ang kanyang hininga at napagtanto na ito ay salamangka ng yelo, na nagpaiwan sa kanyang mga sundalo na hindi matinag. Galit na galit siya habang kinakabahan sila at nagtataka kung sino ang maglalakas loob na atakihin sila. Namangha si Elena nang masaksihan ang kanyang kabilisan. Reflexes habang siya ay pagpuntirya para sa kanya. Ulo, ngunit nagawa niyang harangan ito. Gusto ni Brian na huwag niyang maliitin ang isang bihasang mersenaryo at tumingin kay Stitch, na aalis na. Warm up siya para umatake kasi. Nabigo ang kanilang sorpresang pag-atake. Wala nang saysay na magtago pa doon, at wala siyang balak na umatake. Gusto niya siya mula sa malayo, upang labanan ang uloon. Sumugod siya roon na ikinamangha ni Brian. Iba talaga siya, at inutusan niya si Ilayana na takpan sila. Umabot sila sa harap niya, kaya sinabi ni Garrett. Sa wakas ay naglakas loob silang magpakita ng kanilang sarili. Natutuwa siyang makilala sila. Ipinagpalagay niya na sila ang mga bandido. Nagtago iyon sa Ridge Valley. Pero napaisip ako kung silang dalawa lang. Ngumisi si Brian at binigkas ang dalawang salitang iyon. Sila ay higit pa sa sapat upang matalo. Siya, at mas pinili niya ang katagang matuwid na Mandar Ambong sa halip na tulisan para sa kanilang sarili. Napakunot ang noo ng bida nang marinig ang laban ng mga bandido. Ang mga ito, dahil hindi siya sa teknikal, tumutulong lang ang side nila. Kahit iyon ay hindi rin tama sa kanya. Walang pakialam ang mersenaryong kapitan. Anuman ang kanilang pinapahalagahan, ginawa nila ito sa kanya. Mas madali ang trabaho, gaya ngayon. Susunugan ko sila ng napakabilis para wala silang maramdaman. Gumamit ng enchantment ang bida sa kanyang espada. Hinugot ko ito at nagmamadaling umatake. Siya, na hinarang niya gamit ang kanyang braso. Sinuntok ni Garrett ang bida, ngunit lumipad siya gamit ang kanyang mga reflexes, at inatake siya ni Brian mula sa likuran. Nagulat ako, hindi man lang niya ginawa. Isang gasgas sa kanyang baluti. Sinuntok siya ni Garrett, ngunit ginamit niya ang kanyang kakayahan para magtago at mabilis na tumakbo palayo, na ikinagulat niya, at napagtanto niya na maaaring gumamit siya ng artifact. Nalaman niyang hindi lang sila. Naalarma rin ang karaniwang mga bandido nila. Nabaril siya ng mga palaso. Nag-alala siya dahil may isa pang miyembro at inakala niyang miyembro ang unang bumaril sa kanya. Nagtataka siya kung paano nila nagawang makalusot sa kanya ng ganito. Sinugod siya ng bida, tinutukan siya. Ang sentro ng kanyang baluti. Siya ay umatake gamit ang kanyang espada, pagpindot. Nagdulot ng pagsabog ang release button, umubo siya na ikinabahala ng kanyang mga kawal. Inaakala ni Stitch na dapat ay dumaan sa kanya ang pag-atake na ito, ngunit nagulat siya nang umatras siya sa tamang oras. Palambutan ang suntok at ang kanyang kaya mabilis. Napangiti si Garrett at pinuri ang sandata na mayroon siya, at itinaas niya ang kanyang braso upang ipakita sa kanya ang lakas nito.
Ang pangunahing tauhan ay sumugod pabalik sa kanyang kawal. Na nag-alala sa kanya, kaya hiniling niya sa kanyang kapitan na huwag barilin. Ipinagpalagay ni Gerard na maaaring pamilyar na siya sa kanyang mga taktika, ngunit marami siyang magagawa kaysa sa pagbaril. Sinugod niya ito at sinuntok, sinubukan niyang harangan ngunit napaatras. At bago pa siya ma-alerto, siya tumakbo ulit para bugbugin siya. Salamat po sa panonood.